Si Kuya Rigor nyo, hinahanap kayo. Pero kawawa naman siya. Hindi niya alam saan kayo hahanapin. Ay, si Kuya Rigor. Eh, nakita ba kayong dinalang mga bata dyan? Wala naman. Pati mga ibang trabaho ni Sir Efren, hindi ko na rin nakikita. Balita ko, pinasara na yata yung manukan. Hindi ko na alam kung ano pang pwede mangyari sa atin pag mamagal tayo dito eh. Dapat may makalusot sa atin dito. Kahit isa lang para mapuntahan si Mami. Tapos, pagkasama na natin si Mami, pwede na tayong tumakas. Matagal ka pa ba dyan? Nainip na ako! Justin! Saan dyan ang pupuntahan po kita, Mami? Buwari mo to anak mo! Anong gagawin mo sa anak ko? Efren, parang awa mo na, tama na! Pahig na akong makipagbalikan sa'yo. Hindi mo pagsisisihan ang ginawa mo ito. Tinatanggap na kita ulit. Handa na kitang mahalin ulit. At ulit na. She's asleep now. Pwede na tayong tumakas. Kahit naman tulog yung bantay natin, hindi pa rin tayo makakatakas kasi wala tayong way para mabuksan yung lock ng pinto. Even though makatakas tayo dito, hihirapan pa rin tayong puntahan si Mami. Kasi bantay sarado si Tito Efren sa kanya. Sorry, Pero pakiramdam ko kasi ngayon, helpless natin eh. Nasaktan na ni Tito Efren si Kuya Justin ulit dahil tinangkaan niyang hanapin si Mami. Alam niyo, ayokong isipin doon, pero paano kung pati si Mami sinasaktan na ni Tito Efren dahil sa paglapit ni Kuya? Faye, shouldn't lose hope. Diba, kahit ano naman pinagdaanan natin, kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ate, please don't cry na. Binabantayan naman tayo ni Papa Jesus eh. We should pray para palagi po tayong tutulungan ni Papa Jesus. Oo nga naman. Yung mga batang madasalin at mababait, laging pinagbibigyan ng Panginoon. Tandaan niyo yan. Sorry. Kasi palagi na lang akong nagpapadala sa fears ko. Ako yung ate niyo. Kaya dapat palagi din akong strong para sa inyo. Let's pray na po. Tara. Papa Jesus, alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan. Iligtas niyo po kami, pati po ang mami namin. Tatakas ko na kayo. Lola, tatakas na tayo. Ayaw.
Olivia! Olivia! Hello. Kataka si Olivia. Tama-tama. Kailangan na lang natin sasakyan para maihatid tayo sa bayan. Sana nga may tumulong sa atin, Mami. Sandali. Parating ko na sasakyan, Mami, oh. Ha? Kuya, parahin na natin. Para! Sandali. Manong, para! Dali lang po. Kami! Manong! Tulong! Mga bata! Tawan niyo ako! Ano ba? Napakawalang nga niyo! Tawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ikid ko sa akin. Tawin niya kami! Napakawalang nga niyo! Awa niyo ka! Mami! Awa niyo na kami! Walang niya kayo! Bitawan niyo kami! Puwisit na rigor na yan. Ang kulit-kulit. Kaya wala akong choice. Sinagot ko yung tawag niya. Bakit ba ganun kung kailan hindi ko na siya kailangan tsaka niya gusto makipagkita? Pwes, sorry na lang sa kanya. Kawawang rigor. Pagkatapos gamitin, i-dispatcha na. Basahan lang ang peg. Ganun talaga. Nagpauto siya eh. Teka, ano pong sabi niya? Di ba sabi mo lasing? Oo, kung ano sinasabi. Hindi ko na nga maintindihan eh. Lasing na lasing at parang napaparaning pa yata. Keso, meron daw mga bata na nasa panganib ang buhay at kailangan daw iligtas. Tapos nandun daw sila sa may manukan kaya hindi daw niya ako napuntahan ng panahon na yun kasi kailangan niya hanapin doon. Aba, hindi ko maintindihan. Ano bang trip niya? Adik lang? In fairness kahit laking sindikato yung si Papa Rigor, parang may puso rin naman pala siya. Tsaka malapit pala siya sa mga bata. Wala akong pakialam kung malapit siya sa mga bata. Basta sa akin, pwede ba huwag na siyang lumapit kahit kailan? Tapos na ako sa kanya. Ito naman. Pero alam mo, Be, siguro ang saya-saya niya pag nalaman niya na magkakaanak na kayo. Ano sa tingin mo? Hey! Pwede ba? Tumahimik kayo! Hindi kayo makakatakas kay Boss Efren. Narinig niyo yun? Ano? Kampong kayo ni Efren? Mga kampong kayo ni Satanas! Oo, kapo kami na Satanas! Sino mga kasama? Dali na to, sa dating pwesto. Sige na! Tahimik ka! Saan niyo dadalhin ang mga anak ko? Sige na! Pasok na yan! Sige na! Ito, bata! Pasok mo! Sakot na! Vicky, ano yung pinag-uusapan niyo ni Cecil kanina? Meron ako narinig eh. Ano yun? Ano yung narinig mo? Tungkol saan? Yung sinasabi ni Cecil na magiging masaya daw kapag nalaman magkakanak na kayo. Wala. Pinapag-usapan lang namin yung sitwasyon natin noon nung bago pa lang tayo nagsasama. Ikaw yung tinutukoy niya, ikaw daw yung matutuwa pag magkaroon tayo ng anak. Pero tapos na yun, matagal na yun. Ayun yung mga panahon kasama pa natin yung mga bata. Oo, masaya nga ako nun. Kaya nga pinapangarap ko rin makabuo ng sarili kong pamilya at magkaroon ng mga anak na mababait at mabubuti gaya nila. At natupad na yung wish mo, di ba? Dahil magkakaroon na tayo ng baby. Sana lang maging mabuting magulang tayo sa magiging baby natin, Vicky. Sana maging mabait din sila, madasalin,
masunurin gaya ng 5 bata, ng 5 magkakapatid. Alam mo, Vicky, siguro napakabuti nung ina nila na nagpalaki sa kanila kasi ang mabait nila di ba? Nasaan ang mga anak ko? Nasaan sila? Relax. Nakaangil ka kagad eh. Tingnan mo, hindi ka pa nga nagsosorry doon sa nagawa mo sa akin. Sakit ha? Pero hindi naman mahalaga yun. Ang importante, dito ka pa rin sa akin, di ba? Pagkatapos, hindi mo na ako iiwan, di ba? Ito ka ba? Efren, maawa ka naman sa amin. Mahabag ka naman sa aming mag-iina, lalo na sa mga anak ko. Bakit? Kinulong mo na sila na parang mga hayop. Sino bang matinong taong gagawa nun sa mga batang walang kawangwang? Ako? Ganun ba? Ayaw mo ba nung kinukulong ko sila? Sige na nga. Pagbibigyan na nga kita. Alam mo, Olivia, mabait naman talaga akong tao eh. Maawain, understanding, kaya pwede kong pagbigyan niyang gusto mo. Huwag mo na akong paikutin, Efren. Hindi naman magbabagong pagtingin ko sa'yo eh. Sagutin mo na ako, nasaan ang mga anak ko? Nasaan sila? Yung mga anak mo, nandun pa rin sila dun sa dati nilang pwesto. Pero sige, dahil nga maawain ako, pagbibigyan kita sa gusto mo. Pwedeng bukas na bukas din, hindi ko na sila pabantayan kay Levi at kay Berto. Pagkatapos, pwede ko na rin ipatanggal yung mga kandado dun sa mga kulungan. Eh di ang suma total nun, pwede na silang makalaya. Anong oras man nila gugustuhin, di ba? Nice! Kaso may isang problema tayo, Olivia. Hindi ko lang alam kung makakalabas pa ng buhay yung mga anak mo doon. Ate Shine! Ate Shine, gising! Ate Shine! Mickey, gising! Ate! Ate, I'm scared of dogs! Ano ba yun, mga halimaw? Ha? I'm scared of dogs. Ay, naku! Hindi na kami mag-aalaga ng mga peste! Ayun o, magunahan na kayong umalis ngayon o, dyan sa pinto. Nandiyan yung aso! Tingnan natin kung di kayo lapain ng mga yan. Tumahimik na alam niyo ba? Alam niyo, Kuya, they're mahilig sa scared mga of bata yan. Tumahimik na nga kayo. Takutin yung mga kapatid ko. Ay, alisin mo na yung Ay, huwag kayong mag-alala! Aalis kami! Pero yung mga aso, andyan lang sila! Kaya kung ako sa inyo, magiging mabait na bata kayo kasi sila na tagapagbantay nyo! Kakainin kayo niyan. Magunahan na kayo tumakas! Bilis kayo doon sa pinto ko na! Tumahimik na nga kayo. Listen to them. Huwag kayong makinig sa kanila, okay? Paano na tayo? Hindi na tayo makakalabas dito. Paano na si Mami?
Hindi na natin alam kung ano mangyayari sa kanya, ate, kuya. Shine, ano pa ba iba nating magagawa? Ano bang laban natin sa mga asong yan? Ano bang laban natin kay Tito Efren? Wala naman, di ba? Shine, siguro ngayon, let's entrust Mommy kay God. Let Him take care of her. Ipinain mo sa mga aso ang anak ko? Hayop ka! Walang hiya ka! Napakahayop mo! Hayop! Eh kasi naman, ginalit niyo ako eh. Biruin mo yung mga anak mong yan. Ilang beses nila akong pinagtangka ang takasan. Kaya ngayon, tingnan mo. Anong napala nila? Alam mo, siguradong sigurado ako. Nanginginig na sila sa takot ngayon, yung mga anak mo. Dahil yung mga aso ko, nagpe-fiesta na sila. Maaring natakot mo ang mga anak ko. Pero ako, hindi mo kahit kailan matatakot. Kahit tigre pang pagbantayin mo sa kanila, gagawin ko ang lahat para itaka sila. Para makawala sila dyan sa kahigpitan mo, dyan sa kahayupan mo! Bakit hindi mo subukan, Olivia? Kung hindi, sama-sama kayong mamamatay ng mga anak mo. Hindi ako natatakot. Dahil sa ginagawa mo sa amin ngayon, unti-unti mo na kaming pinapatay. Pinipilit ko lang mabuhay para sa mga anak ko. Pero itong tandaan mo, Efren. Oras na may mangyari sa kanila, yun ang ikamamatay ko. Hati-hati kayo dyan, ha? Maghati-hati kayo dyan kasi yung magaling yung nanay, aba, nakipag-usap na naman kay Sir Efren. Kaya pinadala agad kayo ng pagkain. Kaya kainin nyo na agad dyan. Sibog na, sige na, sibog na. Kasi, baka sa makalawa na ulit kayo makakain. Busin nyo yan, ha? Babalikan namin yung pinggan. Tara na. Shine, Mickey, kain lang kayo, ha? Oo, alam kong gutom na kayo. Sige lang, Shine, kumain ka na din. Kuya, kain na tayo. Ate. Justin! Faye, halika. Sabay-sabay tayong kumain ito. Dahil gutom na tayo. Oh, mayroon ka ba dyan? Sige po, nasa inyo na po ito. yan. Tayong dalawa. Babayaan mo na si Justin yan. Sige. Ito. Saluhan natin ito. Kuya, kumain ka na. Kuya, alam mo, napapansin ko palagi ka na lang tulala. Alam ko namang nag-aalala ka kay Mami. Pare-pareho lang naman tayo ng nararamdaman dito. Hindi ako mapapakali hanggat di tayo nakakatakas dito. Yan, ano bang iniisip mo? Faye, hindi ako titigil. Lahat kaya kong banggain. Para sa inyo, tsaka para kay Mami. Kung hindi ka nagka-problema, hindi mo pa ako iimbitahan dito sa farm mo. Biglaan din naman kasi yung pagbisita namin dito eh. Pero huwag kang mag-alala, Luis. Mukhang madadalas naman yung pagdalaw mo dito dahil kakailanganin ko ng mga advices mo bilang doktor. Kung hindi lang kita kaibigan, hindi kita tutulungan dyan sa problema mo. Kaya nga ako sa'yo lumalapit eh. Naalala mo,
may mga nakwento ako sa'yo noon tungkol kay Olivia, di ba? Gusto ko sana siyang patahimikin kasi lately palagi siyang nagtatangkang tumakas eh. Ayoko naman siyang masaktan. Ayokong saktan niya yung sarili niya. Alam mo na naman kung gaano ko kamahal si Olivia, di ba? Ayokong mawala siya sa akin. Ay, nako. Fine. Bibigyan kita ng gamot for that. Yung downers, as we usually call it. With the right dosage, makokontrol natin ang pagwawala ni Olivia. May malaki lang talaga akong problema. Yung mga bata, alam mo, kailangan ko silang iligtas, kailangan nila yung tulong ko. Baka mamaya, ipapatay rin sila tulad ng ginawa sa akin ni F. Pwede ba rin? Wala akong panahon para sa mga kapraningan mo. This is the last time na makikipag-usap ako sa'yo. Huwag ka nang tumawag. Hello? Victoria? Sana naman makita ko pa si Victoria. Cecil! Cecil! Rigor, ano ginagawa mo dito? Baka sakali kasi ako na... Baka makita ako dito si Victoria. Natawagan ko siya pero hindi niya sinasagot yung cellphone niya eh. Nasaan ba siya? Kamusta na siya? Ayun. Buti na lang nakita tayo. Yun yung gusto kong sabihin. Kasi in-enjoy ako nung kadate ko. Bakit ba parang iniiwasan ako ni Victoria? Cecil, tulungan mo naman ako. Sige na, aturo mo naman sa akin kung saan ko siya makikita. Alam mo, Rigor, pasensya ka na ha. Gusto ko man, hindi ko pwedeng sabihin kung saan eh. Alam mo naman kasi na may sabit na yung tao, kaya kalimutan mo na siya. May asawa na si Vicky. At saka, baka mag-anak na rin sila, di ba? Pero hindi pa siya buntis nung huli kami nagkita. Eh, malay natin makabuo rin sila. Mga anak ko, sana isipin niyo na lang nakasama niyo ako sa pagtulong ninyo. Itong pinangarap ko ng matagal na matagal. Gusto ko kayong mayakap at makasama. Ay, napakaswerte ko na kayo ang mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Olivia. Ano yan? Anong balak mong gawin? Puro ka naman duda eh. Wala naman akong gagawin masama sa'yo. Anong gagawin mo sa akin? Ano yung hawak-hawak mo? Wala naman to. Layuan mo ako. Layuan mo ako, lubayan mo ako, at saka mga anak ko! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Lumayo ka! Lumayo ka! Layuan mo ako! Parang awa mo na, Efren! Lumayo ka! Layuan mo ako! Para hindi ka na lumaban ng lumaban, ha? Pag naituro ko na sa'yo ito, magiging maamo ka na. Sing amo ng isang tupa. Layuan mo ako! Parang awa mo na! Wag! Wag! Olivia, alam mo, mahal na mahal kita. Kung gusto mo, pwede na tayong magpakasal ngayon din. Pagkatapos, ilalayo na kita dito. Siguro kung nandito si Mami, mapapahawi lahat ng pagod at ng hirap natin. Ganyan nga, Olivia.
Olivia, mas kampante na ako na hindi mo ako matatakasan. Tinuro mo ba kung saan yung bahay ko? Well, muntik na akong madulas, pero hindi naman natuloy. Alam mo, dapat diniretso mo na eh. Dapat sinabi mo sa kanya na ayaw ko na siya makita at sukang-suka na ako sa pagmumukha niya. Ikaw ba nakatira sa bahay na to? Anong kailangan mo?